ng mga prutas, gulay, isda at mga karne at yelo, kayo po ay exempted sa nasabing truck ban sa May 2 at 5. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsada. Balik sa'yo, Raya. Art, maraming salamat. Love you, Ver. Hindi raw nababahal ang Pilipinas at Amerika sa paglulunsad ng joint naval exercises naman ng China at Russia. Panawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy at Chinese hacker, huwag na dumagdag pa sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal. Darito ang report. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy at Chinese hackers na huwag nang gatungan pang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa agawan sa ilang teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ay matapos mahack ng pinaniniwalaang Filipino hackers ang isang Chinese government website kung saan giniit nila na pag-aari ng Pilipinas ang Spratly Islands. Gayun din ang website ng Chinese University Media Union kung saan giniit naman na pag-aari ng Pilipinas ang Panatag Shoal. Hindi pa rin ma-access ang parehong website hanggang ngayon. Matapos sa mga magabala laban sa Amerika dahil sa pagkikilahok nito sa balikatan exercises, naglunsad ang China ng sariling joint naval exercises katuwang ang Russia. 16 na marine vessels at 2 submarine ng China ang nakadeploy sa Yellow Sea malapit sa Korean Peninsula. May 4 na warships at 3 supply ships naman doon ng Russia. Ayon sa China, para daw ito sa maritime protection ng China at Russia na mag-aalyado na noon pang pagtatapos ng World War II. Kabilang sa babala nito ang posibilidad ng armed confrontation sa balikatan exercises kung gagawin ito malapit sa mga pinag-aagawang isla tulad ng Panatag o Scarborough Shoal at ng Spratly Islands. Tila hindi naman nababahala ang Pilipinas at Amerika sa napaulat na naval exercises ng Russia at China. Wala raw kaugnayan ng balikatan sa mga pinag-aagawang isla. Balikatan is between the U.S. Armed Forces and the Philippine Forces. Never was China mentioned or will ever be mentioned in our planning nor in our execution. The Mutual Defense Treaty is a very serious treaty that the United States takes very seriously. Sa balikatan exercises sa Palawan, ibinida ang mga makabagong pasilidad ng US Marines tulad ng C-130 cargo planes at robot na kayang sumuri ng bomba. Nagkaroon na rin ng military drill sa Fort Magsaysay sa Palayan, Nueva Ecija. Nasaksihan ng animoy makatotohanang eksena sa engkwentro ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga rebelde. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Ang patuloy pa rin tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal, bubusisiin sa talakayan with Igan mamaya. Para rin po kayo makilahok sa aming talakayan, mag-post lamang ng inyong mga opinion na tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit, sa pamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Sa ibang balita, libo-libong Pilipino ang nakilahok sa kaliwat ka ng Earth Day celebrations kahapon. Maging ang ilan sa ating Kapuso Stars, nakiisa rin sa kampanya para sa kalikasan. Narito ang report ni Haji Rieta. Umabot sa 7,000 ang nakilahok sa isang fun run na inilunsad ng National Geographic Channel sa Bonifacio Global City para sa selebrasyon ng Earth Day sa bansa. Layon daw nito nagisingin ang mga Pilipino para sa pangangalaga sa kalikasan. Nahati sa 4 na kategoryang nasabing aktibidad, ang 21K, 10K, 5K at 3K. Lahat nag-enjoy dahil nakapag-workout na raw sila, nakatulong pa sila sa pangangalaga sa kalikasan. Sa Pasay City naman, maaga pa lang binuksan na sa publiko ang iba't ibang booth. Tarisara ang gimmick ng mga grupong nakisa, gaya ng grupong ito na animoy mga zombies. Ito raw ang panawagan nila sa mga tao na tila nagbubulag-bulagan sa pangangalaga sa kalikasan. Ang Haribon Foundation, isang book caravan ang sinagawa sa CCP, kung saan tampok ang mga libro kung paano alagaan ang ating kalikasan. Increasing awareness for environment, because that's the first step. We have to know what is wrong with the environment, what's happening to the environment, the state of the environment, and how we can correct all these things. Ang Kapuso actress na si Bea Binene nakisa sa nasabing caravan. Sinasabi nila kabataan ang pag-asa ng bayan. So, saan tayo namumuhay sa kalikasan? Kung wala tayong kalikasan, walang kabataan, wala tayong pag-asa. Ibinida naman sa isang fashion show na ito ang mga bag na gawa sa ni-recycle na plastic.
Sinabayan pa ito ng mga banda. Nagpakitang gilas naman ang grupong ito na mula pa sa Africa. Tumugtog din gamit ang tambol kasabay ng pagsayaw nila ng kanilang African dance. Ang Greenpeace sa taon-taon raw nakasali sa selebrasyong ito nanawagan sa lahat na pangalagaan ang kalikasan. Siguro ang focus ngayon is yung mga iba't ibang ginagawa ng bawat tao. It's people coming together, doing their own little thing, na pag pinagsama-sama mo, malaking bagay yon. Sa booth naman na ito ay pinakita kung paano pinapagana sa pamamagitan ng solar energy ang ilang mga gamit. The most exciting thing that I was able to see was this solar-powered windmill here. It's a small design of what can be created on a larger scale to help the environmental issues here in the Philippines. Sa Ilocos Norte naman, mahigit 500 katao ang nakiisa sa isang cleanup drive na isinagawa sa Poway Lake, kung saan tinuturing itong tourist attraction ng probinsya dahil ginagawa itong sanctuary ng mga migratory birds. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office, paraan nila ito bilang pakikisa sa selebrasyon ng Earth Day. Sa mga susunod na araw ay magsasagawa rin daw ng malawakang paglilinis sa Lawag River at sa ilang bahagi ng sand dunes. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Samantala, binigyang pagkilala ng Volunteers Against Crime and Corruption ang pulis na botas na napatay matapos rumesponde sa insidente ng holdapan sa Maynila. Nagpapasalamat man ang mga naulila ni PO2 Joel Magno, hiling pa rin nila na mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Narito ang report ni Trisha Zafra. Ibinigay niya ang buhay niya para po ipagtanggol ang mamamayan. Lubos ang pasasalamat ng pamilya Magno sa pagkilala sa katapangan at dedikasyon sa trabaho na ipinamalas ng kanilang padre de pamilya. Ginawaran ng VACC ng Posthumous Award for Bravery si PO2 Joel Magno, ang pulis na botas na napatay sa pagresponde sa isang holdapan sa Maynila kahit off-duty. Naulila ni Magno ang asawang si Maan at ang 9 na taong gulang nilang anak na si Lance Joseph. Nakikiusap din po kami na sana po magkaroon naman po ng justice para sa asawa ko. Maraming siguro nakakita sa pangyayari. Kaya lang, ayaw naman nila magsalita or what. Dapat makipagtulungan sila. Nasa bahay lang daw ng kanyang kaibigan sa Sampaloc, Maynila si Magno noong gabi ng Huwebes nang makarinig ng sigawan di kalayuan. Nang puntahan, may nangyayari palang holdapan. Nabaril sa ulo si Magno ng isa sa mga suspect. Nakatakda siyang ilibing sa Martes sa Dasmariñas, Cavite. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Lalaki nagtangka magpuslit umano ng electrical wire mula sa isang construction site sa Pasay, arestado. Conditioning coach na si Alex Ariza, tinanggal na nga ba sa Team Pacquiao? Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.